ang ating Suki. Si Suki. Dito sa ating programa. Doc Gerald Gerald Bergos, good morning. Maganda good morning, Tita Susan. Kuya Mark, maganda good morning. Tita Susan, naunahan mo ako yung term na lumalaban ng patas. Dapat meron tayo. Lumalaban ng patas. Saklap naman kasi ng ganun no? Lumalaban ka ng patas sa sistemang hindi patas. Kakairita. Anyway, Doc, kasi sabi, may mga nagsasabi naman, hindi naman first time ito, no? Yung may nag-Gulf War noon, parang panahon ba dati yun? Ramos, si Pangulong Ramos. Oo, may mga ganyan. So ibig sabihin, tayo mga Pilipino ay dumadaan talaga sa ganito, yung higpit sinturon, sobrang higpit na ang sinturon mo pang liig na lang. Ay ano ba, tayo ba'y nasasanay na? O magandang bagay ba yung para sa atin o hindi? Doc. Ayan naman, babalik na naman tayo dun sa walang katapusang resilient ang mga Filipino. Resilient na naman. Doon na naman tayo bumabalik Ang punto po dito, Kuya Mark, Tita Susan, these are the things that we really cannot control. Ito yung mga bagay na nangyari sa atin na hindi naman natin sabi na damay tayo dahil sa isang planeta lang po tayo nakatira. Pero these are the things na iniinda ng buong mundo. Itong pagtaas ng gasolina, hindi lang naman po tayo ang tumaas ang gasolina. Lahat po sa buong mundo nagsitaas ang gasolina. Alam mo naman po natin yan. We also teach economics din naman at entrepreneurship. Lahat yan sunod-sunod. Once ang gasolina tumaas, sunod-sunod yan. Ang pagkain, ang other services, even ang kuryente, tataas po yan. Sunod-sunod po yan, sunod-sunod po yan. So, ang tanong, kaya pa ba ng mga Pilipino? Tita Susan, no choice, kakayanin natin. Kakayanin naman tayo. Sabi nga ng mga kausap ni Mark na jeepney driver, ang uwi na lang, take home nila, 50 pesos. 56 yung isa, to be exact. Yung isa 100. Pero sabi nila, pag tumigil naman sila sa pagbiyahe, pagpasada, lalong wala. Diba? Tsaka sabi ko, Doc, sabi ko kay Susan kanina, yung wala akong maramdaman na nagpapanik o ibig sabihin kumbaga sila laging parang lang na nandiyan anong gagawin natin parang gano'n parang hindi naman sila nagpapanik, hindi naman sila galit na galit. Parang hindi ko masabing kalma lang pero alam mo yung nonchalant sabi sa Facebook. Parang ibig sabihin hindi masyado silang apektado. Hindi nila masyadong pinapakita na sila'y apektado. Emotional about it. Ganyan. Parang, ganyan ang buhay Two things, Kuya Mark, yung nonchalant na lagi natin nababanggit nung una. Na ano ba yung, two things po ito It's either wala na, talo na tayo, okay na yan, nag-give in na tayo, or handang-handa tayo. It's either wala kang responsibilidad na whatever it is or very responsible ka at nakapaghanda ka na sa mga bagay-bagay na to. Actually, nakikita naman natin to hindi naman siya biglaan. Hindi katulad nung COVID na akala natin that one Wednesday na walang pasok, akala natin 3 araw lang, nag-isang linggo. Ito kasi nakita na natin na tumatakbo yung balita na nagkakaroon ng giyera, nagkakainitan, at hindi ito kasi biglaan. So, nakapaghanda ang marami, ang mga Pilipino at ang ating mga karatig bansa, nakapaghanda kasi dito. Kumbaga emotionally, mentally prepared. Ay nako, ang kasunod niyan mataas na parang gano'n in-expect mo. Asahan na yan. Tapos sasabihin mo na lang doon sa mga kasama mo sa bahay, magtipid kayo kasi mahal ang Kumbaga parang hindi naman yung sasabihin, parang susuko ka na. Diba? Parang malalampasan natin yan. Pasasaan ba't matatapos din yan. Parang gano'n na lang ang nagiging attitude, Doc Gerald. Yes, observing also our mga kababayan natin, kahit sa household, doon lang sa immediate na paligid mo lang, unang-una kasi natin titingnan yung immediate community po natin. Wala naman po nag-panic buying. Wala naman tayong nakita nagsilabasan ng mga bisikleta na nag-ayos. Wala pong major na nakita natin na nagwala at na nataranta ang mga Pilipino. Unang-una pong titignan natin yung immediate community natin kasi reflection po ito ng lifestyle na meron tayo. So within your lifestyle, nakikita natin na mukhang kinakaya. Hindi natin sasabi mukhang kaya, no? Ay talagang hindi kaya ito. Mukhang kinakaya. Mukhang hindi naman tanggap pero pinipilit na makisabay at lumaban ng patas. Pero Doc Bergos, ilarawan mo naman yung threshold ng Pilipino.
yung sukdulan. Tayo nakita mo na ba ang Pilipinong umabot sa sukdulan? Ano ba o paano anong ilalarawan kaya? sa atin yun? Yung, Anong panahon ang, yun? ang hirap na tanong yun na umabot na ba tayo sa sukdulan, kasi yung sukdulan na yun for some cultures sobra-sobra na ito eh. Tapos sa atin wala lang, okay lang tayo. Tama na naman tayo at babalik tayo dun sa yung pagiging resilient ng mga Filipino. Huwag naman sanang ito yung maging isang basehan o sukatan kung gaano katatag ang mga Pilipino. Ayaw na po nating sukatin yun. Wag na po nating i-dare na sukatin yun. Pero tama si Kuya Mark, kailan nga ba, sa dami na kasi nang nangyari sa atin, na ikukumpara natin ito sa ibang bansa, tayo ay matatag pa rin eh. Hindi naman sa sabi mo displaced nationalism, sobrang pagmasa. Pero may katotohanan na matatag ang mga Pilipino. Hindi matatag dahil nagpatalo, matatag kasi kinakaya natin. Tita Susan, isang factor kasi nito yung may responsibilidad tayo sa pamilya. Yung punto na wala tayong karapatang sumuko. Yung punto na wala tayong karapatan na mag-give up na lang kasi ang pamilya ay nakaasa sa atin. Sa ibang mga bansa kasi na kung saan ang immediate family lang po nila ang kasama nila, madali silang humiwalay, madali silang gumawa ng sarili nilang diskarte. Pero sa atin kasi na ang Filipino kasi close-knit ang families eh. Kahit layo-layo ang tirahan, nandun pa rin eh, closely knit ang clan, ang extended family natin. Nagtutulungan talaga, Tita Susan eh. Nakikita natin na it's really evident na kahit anong, this is a sweeping statement, pero nakikita naman ng lahat ito na kahit anong mga pangyayari sa atin, bumabalik tayo sa hindi tayo pwedeng sumuko kasi maraming kamag-anak, pamilya tayong aasa sa atin. Tsaka parang yung bang parang nakakapagbiro pa, nakakangiti pa, halimbawa kahit na of course napaka-limited nung pinaghuhugutan ko dahil ilan lang ba naman yung nakausap kong super kahapon. But anyway, yung mga nakausap ko, yung isa doon, Doc Gerald, baon siya sa lending, baon siya sa operator niya, all at the same time yung operator, kasi ang operator pala pag hindi ka nakakahulog ng tama, nililista pala yan, hindi yung hindi yung sisitahin ka lang, nililista. So baon siya doon, tapos huling biyahe niya nakahapon kasi nga 56 pesos na lang ang take home. So pambili ng bigas. So parang wala talaga, hindi talaga kaya. Pero sa kabila ng lahat, nandun sila sa ilalim ng puno doon sa co-op ng mga tsuper, kooperatiba nila. Nag-ano sila, tawanan naman sila. Akala mo, di ba, parang hindi ko alam sisimangot lang ba to pag kumalam na uli ang tiyan ng anak nito o ano. Pero ibig sabihin, ganun ba tayo generally, yung marunong tayong, tatawa muna ako ngayon, mamaya ako nakaharapin yan. Mamaya na yan, oo. Ganun ba talaga? Trait ba ng Pilipino yan? Yung ganung resiliency ba? Tawag mo rin doon? Resilience. Yung resiliency na yan. At tanggalin na nga daw yung kasabihan na yan eh. Resilient ang mga Pilipino. Masyado ng abuso eh. Correct. Naubo ko maigi doon. Kaya Mark, kung totoo rin naman talaga. Totoo naman talaga na resilient tayo. Pero ito nga talaga na nakapaghanda ang marami tungkol dito eh. Dali naman natin ang kwento sa kabilang side. Na kung nakausap niyo Kuya Mark ang mga tsuper, ako naman, yesterday morning, because my first class was 9 o'clock class, nakausap ko naman po, maraming estudyante ang nakausap ko. Siguro mga around 200. Kasi mga around 200 po. Kasi talagang tinatanong ko dahil I'm expecting information na kailangan na tama para for interviews like this, sapat yung natin, yung info at tunay. So around about 200 students po At tinatanong ko tungkol sa taas pasahe at everything. Sa akin wala naman silang reklamo. Sabi ko, baka kayo walang reklamo kasi wala kayong hindi naman kayo kumikita, parents yun naman hindi po sir, kasi kawawa din naman po yung mga tsuper ng jeep. So Kuya Mark, titignan natin yung buong spectrum nitong mga pangyayari ito. Nagkakaroon tayo, tumataas yung pakikisama natin sa isa't isa. Na yung pisong yan, sabi nga sa unang hirit kahapon, ang maidadagdag ng piso is, Tita Susan, 300 pesos daw ang maidadagdag na pang-uwi.
sa family. Kumbaga, sa piso na yon, 300 pesos ang pwede niya maiuwi. Sinusukat niya na. So, alam ng ating mga motorista, ng mga sumasakay, ng ating mga pasahero na sige, makisama rin tayo. Wala naman pong nagreklamo na magtataas pasahe sa jeep, pero definitely pag pinag-usapan po natin ng iba pang mga transport like mga taxi or itong mga yung motorcycle units na iba po ang kasi nga iba ang pagtaas ng presyo nila because of the other services and other taxes. So so far kung sa jeep ang pag-uusapan po natin, yung piso, siguro tingin ko lang sa sagot ng mga estudyante lang naman po nakausap ko, siguro para sa kanila even more than 1 peso they are still willing to give. O kaya lang talagang ba yan? Talagang hanggang kailan ba susubukin? Pero ako nakita ko na well ngayon ilan ba tayo? Yung umepekto na yung malaki ang diesel, Susan, siguro second week pa lang naman Second week pa lang. Second week pa lang. Second week pa lang. Feeling ko. Ito kung Feeling mo lang. ikukumpara natin to Doc Abergo sa yung pandemya, nakita ko tong same situation Sena nung na to. nag-lockdown, bawal bumiyahe lahat, pati yung mga jeepney drivers, kung yan ang case study natin ngayon, ay talagang paiyakan nun dahil may mga pulis sa eskinita, hindi ka makakalabas. So hindi ka makakakupit ng hanap buhay, hindi ka makakasingit ng kung ano man para maghanap buhay. Marami tayong kababayan kung hindi magtatrabaho sa maghapon, walang kakainin sa Totoo maghapon. yun. Ganon ang Totoo yun. sitwasyon. So nakita natin to nung pandemic At medyo matagal-tagal yung hard lockdown na yun. Ay, matagal yun. Diba? Buwan yun na hindi sila susumigaw sila. Hindi nga pwedeng hindi kami lalabas. Mamamatay kami sa gutom. Hindi kami sa virus mamamatay sa gutom. Mga ganyan sigaw nung araw. Ang difference siguro ngayon ay baka wala kang pambili. Kulang ang pambili mo. Oo. Kulang ang pambili mo sa di ba? May mabibili, makakabiyahe ka na may masasakyan, pero kulang yung pera mo. Totoo po yun na sinasabi nga po na hindi naman kulang, mahalang. Hindi naman wala, meron pero it's so expensive. Kung titignan po natin, Kuya Mark, historically, yung tungkol dyan, kailangan din, sinasabi nga na hindi naman kulang pero mahal, pero dun tayo sa puntong na nagtitipid na tayo So, yung pagtitipid na yan, kung titignan natin historically, ito'y nangyayari during war times, noong mga unang panahon na nagrarasyon, na isa sa pinaka masakit sa dibdib ay yung pag nagsisimula ng magrasyon ang isang community, ang isang bansa. Na nangyari daw yan nung 90s. Sabi nung kaibigan namin si Vic, nagkukuha ka raw sa barangay ng coupon para makapagpakarga ka ng gasolina. Yes, totoo po yan. Inabot mo yun? Ito po yung panahon ng Gulf War. I think I was high school then. Kasi hatid sundo rin ako noon So, natuto po ako mag-jeep at that time. Tinigil ka na magpasundo. Yung hatid sundo kasi yung paggarasyon ng gasolina masyadong komplikado. Mag-jeep na nga lang tayo. Wala naman, hindi namin nabot yung rasyon Wala din naman kaming sasakyan Hindi namin kailangan ng coupon. Wala kaming lalagyan ng coupon. Pero that was lang po. That was sandali lang po. It was a trial. Okay. Yung panahon na yun. Na hindi naman po tumagal. Siguro it was a move para on a local community mairasyon. Pero I still remember yung pila sa gasolinahan. Like last week, grabe po ang pila sa gasolinahan. Is it panic buying? That's true. It is panic buying. Pero alam naman natin na maubos yan at babalik na naman tayo. So, it's a vicious cycle, Tita Susan. Ang punto natin dito, babalik tayo dun sa main story natin. Kaya pa ba ng mga Pilipino or kakayanin or paano po ba tayo makakasurvive dito sa mga bagay-bagay na ito? Tita Susan, ang kulang po natin ngayon ay income. Ang kulang po natin ngayon ay hindi sweldo, income ang kulang natin dahil mahal ang napakaraming bagay sa paligid natin. As I teach business, hindi naman po hindi naman po hindi naman yung kakulangan ng mabibili. Ang sa atin kulang lang tayo ng income. Kulang ng pambili. Kulang ng pambili. So Tita Susan, we may resort to, I teach entrepreneurship po kasi, we may resort to kung ito lang ang sweldo mo,
as in namamasukan ka sa trabaho, at sweldo mo ay hindi kayang makapuno ng mahal na bilihin ngayon, we may resort to entrepreneurship. Ngayon, ano po yung entrepreneurship na ito? Medyo konting sipag ang kailangan kung ano anything and everything na kaya mong magawa physically, o ano kaya mo ibenta, kung may magamit or things, pandagdag pampuno ng iyong income. Siguro try na natin mag-isip-isip. Simple po, kahit car wash lang na, ako na magdidinis sa sakyan mo, magka-car wash ako right now, magkano, 100. May magpapalinis, meron kasi nagtutulungan ng mga Pilipino Bigla may nagbenta ng barbecue, kailangan nating maging strong together. Dahil alam naman natin na kaya kumikilos ang taong ito ay nangangailangan ng pera, nagdadagdag ng pera. Kaya lang. There are people who are willing to help also. Yung magbebenta ng barbecue, banana Q, kamote Q, wala din pambili yung kapitbahay. Parang, Magmamahal din. Tita Susan, that's something peculiar sa mga Pilipino. Kaya nating nakakatuwa kasi nakikita ko po ito sa entrepreneurship po na sa salesmanship At Prof, kaya natin po. sabi nung isa na eto sagutin mo lang para maganda yung tanong niya. Suffering in silence ang mga tao ngayon. Pwede din At wag daw sanang umabot sa desperation and chaos. Pag pumutok, kaya nga yung sabi ko Kanina kung in di ba silence, pinag-uusapan natin kanina pumuputok din ba? na hindi ba ang kasunod nito kung magaganyan na kinukulungan ang crime? Prop? Doc. Pag desperation, hindi crime ang makapwede. History has proven this na it does happen. Pero I am hopeful na You are optimistic. I am hopeful na sa pag-uugali ng mga Pilipino ay sana hindi ito mangyari. Kasi meron pa rin tayong hiya sa sarili. Meron pa rin tayong I still believe in that. I still see that in our culture. Na hindi ano po ito household ang pinag-uusapan po natin pamilya po yung community kasi dapat kung titignan po natin itong issue na ito, tignan po natin ito family by family. Meron pa ring hiya ang kada pamilya pagdating dito yung pagmamalabis. Kapag dala-dala mo na ang pangalan ng iyong pamilya, ang reputasyon mo sa immediate community mo, medyo patino pa rin ang pagkilos ng bawat isa. Pero kung isipin po natin na ito ba ay mag-resort to crime, to hoarding, to looting, maraming pangyayari na po sa ibang bansa na ganito ang nangyari. So, di ba sa Amerika? Sa Amerika. Nagluluting nga sila dun. Looting. So it calls for it calls for konting hiya sa sarili at it calls for readiness din ng ating local law enforcers. Alam Pero mo, right yan now, parang, mukhang hindi. Ako, I see it right now, mukhang hindi pa. Ako naman, kung idadagdag ko lang dyan, parang relative kasi yung hiya. Sabi nga, kanina kasi bago kami umere, pinag-uusapan na namin ni Susan to. Sabi ko, tama ba, ethical ba na ang sasabihin mo, huwag kang magnanakaw ha? Dahil mali yan. So mamatay ka na lang sa gutom kasi yan ang tama. Parang ibig sabihin, may ganun Hindi mo pwedeng sabihin sa isang mahirap na hayaan mong nakikita mo anak mo ay umiiyak sa gutom, eventually mamamatay in their sleep kasi dahil sa gutom, basta huwag kang magnanakaw ha kasi yan ay immoral at ang kahihiyan ng iyong pamilya ay nakasalalay. Hindi ko alam kung ethical yon na pag-iisip at tama ba na iipilit mo sa kanila ang moralidad na iyon dahil hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung nagugutuman, hindi ikaw. Parang ang naturalesa ng tao pagka nagugutom gagawa ng paraan Ngayon kung gutom na gutom ako at ang mahal ko sa buhay ko, nasa ere tayo baka sabihin inaano ko, pinangangatwiran ako pa pag nanakaw. Pero sa mga kay Susan, pagka ang mahirap ang hinulit, nagnakaw ng sardinas, hindi ako galit na galit Pero pag nanonood ako sa Senado ng mga nagnakaw ng flood control na hindi naman mga gutom, doon ako galit na galit. Tawag doon, hindi nga gutom, gahamang, ganid, swapang. Oo, kasi maunawaan ko pa yung gutom na pilitang kumuha ng sapat lang nakakainin niya para lang siya maitawid.
Hindi naman siya nagmali-malitang sardinas eh. Hindi ba? Kumuha lang ng isa. So, minsan may ganun din, Doc Abergos eh. Minsan pag sinabi mong tumaas ang crime rate related to poverty, medyo dapat yung poverty ayusin mo. Hindi yung criminality. Palagay mo. Kuya Mark, naalala ko tuloy yung Les Miserables, no? Na the glass wall, nandiyan yung tinapay. Tinapay lang yung ninakaw niya para lang mapakain ng kanyang anak. Grabe ang parusa na ibinigay sa kanya. Yes. So, napakabigat pong usapin yung sinasabi na is it moral dahil there's a need for that? Dahil life is at stake now. It's a question of moral degradation talaga eh. I agree with you, Kuya Mark, na kung ang magnakaw ay mahirap at para sa our daily bread, pang araw-araw niya lang para lang sa araw na yan, makasurvive siya, medyo magaan-gaan pa ang sa mata ng tao, medyo magaan-gaan pa tong kasalanan ito. Pero kung ang pagnanakaw naman para mag-hoard ka at para sumobra-sobra at para ganid ka na, ay ibang usapan naman yun. Ang bigat po ng istorya, ang bigat po ng usapin ng nakawan pag dahil nagugutom ang pamilya mo, ay napakabigat po yan. Let's hope for the best. Sana Let's hope for the best para this coming days. I am still very hopeful po na sa kultura po natin for so many years na may hiya pa rin ang mga households, ang ating apelyido, ang dinadala nating pagkatao sa ating community. I hope and pray na it wouldn't happen. Really hope and pray it wouldn't happen. Okay. Salamat, Thank you Dr. po, Doc. Gerald Abergos. Thank you very much po at lumaban lang po tayo ng patas at magtipid ng konti dahil dahil mahal ang ating mga Oo nga. mabibigay. Okay. Thank you, Dr. Gerald Abergos, sociologist. Babalik Thank you. tayo. Oo. Samantala, ito